Actually, kahapon pa natin dapat pag-uusapan to. Kaso nga lang kaya hindi tayo nakapag-live kahapon, sobrang hina ng internet. Sinubukan natin kagabi, kaso sobrang hina pa rin, mga kababayan. So ngayon, isama na rin po natin ito, mga kababayan, kahit na naibalita na kahapon na kung saan, eto pong NBI nire-recommenda ng magsampa ng reklamo laban po kay Sara Duterte. So ibig sabihin, mga kababayan, kapag po ito ay nagtuloy-tuloy, especially nagtuloy-tuloy yung investigasyon ng DOJ at nasampahan ng kasong matindi itong si Sara Duterte, yung sedisyon, mga kababayan, at itong kanyang pagbabanta sa buhay ng presidente, possible pala na kapag ka na-impeach po itong si Sara Duterte, possible na makulong din siya, mga kababayan. Possible na pagbayaran niya itong mga reklamo or aligasyon na ibinabato po sa kanya ngayon. Kasi mga kababayan, ito pong sedisyon, hindi po to biro. Yung pagbabanta sa buhay ng presidente, hindi rin po biro yan. Ano po, so possible na makulong itong si Sara Duterte once, mga kababayan, na magtuloy-tuloy ito pong kasong ito na ipinail ng NBI sa DOJ. Ano po, so ngayon, ito, pakinggan po natin itong nakita po natin galing po sa News 5 Everywhere. I-play na po natin, mga kababayan. Nangako ako sa inyo na, if you remember, na by January, malalaman nyo na resulta. Pero medyo natagalan kami dahil tinitimbang namin mabuti yung aming investigation team na kinumpose ko. Oy, Retos Vlog, mega love shoutout po. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po. Thank you very much po. 5 abogado plus ako, tinimbang namin ng lahat. So finally, iisa ang naging findings namin, decision namin na mag-file ng case against the Vice President. And yung cases, hindi pala cases na ipinail namin ay inciting to sedition and grave threats. Kasi mga kababayan, di ba kung matatandaan nyo na nagmura siya sa presidente, nagbanta siya sa buhay ni PBBM, na-trigger, mga kababayan, yung mga taga-suporta po niya na magsagawa ng gulo. Dahil nga kung titingnan nyo, di ba, nung nagsalita si Sara Duterte, yung iba nagsagawa ng mga rally, yung iba naman, mga kababayan, pinagbababastos na ang gobyerno po natin, katulad nung ginagawa nitong si Dado Clemente na may sapak. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, yan yung isang dahilan kung bakit inciting to sedition yung isinampa kay Sara Duterte. Kasi nga, talagang na-trigger yung mga kababayan po natin na magsagawa ng gulo or mag-aklas laban sa gobyerno, lalo na yung mga taga-suporta niya, mga kababayan, dahil sa binitabang salita ni Sara. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yun po ay yung pananakot na ginawa sa buhay ng ating Pangulo, ng First Lady at ng Speaker. Ganun po. Na-file na po namin sa DOJ at nasa DOJ na ang bola ngayon. No? I-determine nila kung magkukonduct sila ng preliminary investigation at later i-file ang case sa court. No? Titimbangin ng DOJ kung yung bang aming mga inilatag na ebidensya, yung aming investigation ay sufficient para mag-conduct sila ng preliminary investigation. Sir, kailan po nag-file ng recommendation ng NBI sa DOJ? Actually, kanina lang. No? Kanina lang. Nag-file na kami ng... Ano yan, kahapon yan, mga kababayan, ngayon lang natin ginagawa ng reaction video. Medyo late na nga tayo Dati, may na-file na kami yung progress report. Tapos yung final report namin ay kanina lamang na-file. Anong form yung final? Kasi as per DOJ, wala pa raw silang official copy ng mga anong oras direct po? Ay, kanina. Meron na. I-send ko sa ating chat group yung receiving ng DOJ. Yung sinabi niyo sa press con, yung video, yung isa sa pinaka-substantial evidence o compelling reason as to why we are recommending na mag-file po ng kaso. Yes, kasi open source evidence yun, There was really a Zoom meeting
kung saan niya At saka mga kababayan, saksi ang mamamayang Pilipino doon sa ginawang pagbabanta sa buhay ng presidente, ng First Lady at saka ng House Speaker of the House. Mga kababayan, itong si Sara Duterte, hindi po nila pwedeng itanggi at hindi pwedeng sabihin, gaya ng sabi ko noon, last year mga kababayan, hindi nila pwedeng pasinungalingan ito. Kasi hindi naman bulag at tanga at bingi ang mamamayang Pilipino. Tandaan po natin yan. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo, yung ginawang pagtanggay ni Vice President Sara Duterte, parang ginagawang uto-uto ang mamamayang Pilipino. Hindi naman po tayo bulag at bingi, mga kababayan, at mas lalong hindi tayo manhid para hindi natin makita yung ginawa niyang pambabastos sa presidente at ginawa niyang pagbabanta sa buhay ng presidente, sa buhay ng First Lady at sa buhay ng Speaker, mga kababayan. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sinabi yung mga threatening remarks niya. Yun ang aming at because of bakit inciting to sedition, because of the threatening remarks ay alam nyo, nagkaroon ng patawag ng meeting na nagpulong-pulong dyan sa EDSA na yung katahimikan natin. Yung EDSA shrine. Yung kanilang memol malware. Medyo na bulabog, no? Kaya ayun ang napagkaisahan namin ng mga abogado na nagkaisa-isa na nag-study nung kaso. So yan mga kababayan, maliwanag naman po na galing po kay Sir Jaime Santiago, mga kababayan ng NBI, na nag-file na sila ng kasong sedisyon at saka grave threat laban po kay Vice President Sara Duterte sa DOJ. So ibig sabihin, nasa mga kamay na ng DOJ, mga kababayan, ng desisyon dito po sa kaso laban po kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, pakinggan naman natin yung tugon at sagot, mga kababayan, ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Ano po kasi sabi dito, VP Sara inirekomendang kasuhan ng kriminal dahil sa pagbabanta sa first couple at ng House Speaker, mga kababayan. So ngayon, pakinggan natin yung sagot dito ng kampo ni Sara Duterte. I-play na po natin. As expected, yan ang sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa rekomendasyon ng NBI na sampahan siya ng kasong kriminal kaugnay ng... Sabi ni Lolit Sulis, Solit, 50 pesos lang kilo ng kamatis. Hindi, dito sa amin 80 Pero sa palengke siguro baka nasa 60-70. Ano po, baka medyo malaki lang yung tinubo nung syempre gasolina pa nung naglalako. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Ginawang pagbabanta sa first couple at House Speaker. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Elaine Fulgencio. Elaine, ano ang inirekomendang kaso laban kay VP Sara? Cheryl, katatapos lang ng press conference dito sa NBI kung saan nabanggit ni NBI Director Jaime Santiago na nagrekomenda sila na sampahan ng mga kaso si Vice President Sara Duterte, kabilang dyan yung grave threat at inciting to sedition. At ayon nga kay NBI Director Santiago, matagal na nilang pinag-aralan at pinag-review yung mga kasong isasampalaban kay VP Sara kaugnay ng kanyang pagbabanta kay President. Wait lang basahin lang natin yung comment. Sabi dito, nasan yung pwedeng ibalita mo yung tungkol sa PhilHealth. Ninakaw nila. Saka yung kinakama ni Vic Zarcote sa Korte Suprema. Yung ipinail ni Vic Rodriguez sa Korte Suprema. Hindi, kasi mga kababayan, natalakay na natin yan nakaraang araw pa. Balikan nyo na lang yung video natin noong nakaraang araw. Napag-usapan na natin yan tungkol sa PhilHealth, mga kababayan. Bongbong Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin yung pahayag ni NBI Director Jaime Santiago. Yung cases, hindi pala cases na ipinail namin ay inciting to sedition and grave threats. Yun po ay yung pakinggan natin na yung sagot ng kampo ni Sara Duterte. Pananakot na ginawa sa buhay ng ating Pangulo
ng First Lady at ng Speaker. Ganun po. Na-file na po namin sa DOJ at nasa DOJ na ang bola ngayon. I-determine nila kung magkukonduct sila ng preliminary investigation at later i-file ang case sa court. Open source evidence yun, ano? There was really a Zoom meeting kung saan niya isinabi yung mga threatening remarks niya. Cheryl, kung matatandaan ninyo, pinasabina ng NBI noong nakaraang taon ng BISE, no, para nga pagpaliwanagin doon sa naging online conference kung saan dinaluhan ito ng mga vloggers at ilang media kung saan nangyari nga yung pagbabanta umano ng BISE sa mag-asawang Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Pero ilang beses ding hindi. Pag nakulong si Sara ang sisihin ng mga DD-shit, mga kababayan, walang iba kung hindi yung vlogger na nag-provoke ng tanong dito kay Vice President Sara Duterte. Tandaan nyo hindi nyo pwedeng sisihin ng gobyerno dyan. Hindi nyo pwedeng sisihin ng NBI dyan, ang DOJ at yung ating mga hukuman. Kasi ang may dahilan kung bakit nagbitaw ng salitang ganyan si Vice President Sara Duterte ay walang iba kung hindi yung DDS vlogger na nagtanong ng provoking question dito kay Sara Duterte. Kaya dapat yun yung sisihin nyo. Sumipot si VP Sara sa NBI at hindi niya nga hinarap yung sabinang inihain sa kanya. Cheryl. So klaruhin natin katulad ng nabanggit na okay, tapos na sa kanila, ito na yung final na resulta ng kanilang investigasyon sa NBI. Ang susunod na niyan ay nasa DOJ na. Yes, tama ka dyan, Cheryl, dahil na tapos na yung kanilang investigasyon, nakapag-file na nga sila sa DOJ. Ngayon, ang may talagang next na move ay DOJ na yung mag-weigh naman nung final recommendation ng NBI sa kanila kung magpo-push through yung kasong inirecommend ng NBI na grave threat at inciting to sedition. Ngayon, as to the time frame, magtanong kami kay Director Jaime Santiago, sabi niya, depende yan sa DOJ. Pero ayun nga sa kanila ay most likely within 30 days or siguro mas mabilis kasi nasa kanila na mismo yung rekomendasyon at sila na daw ngayon yung gagawa ng next move kung mag-push through sa preliminary investigation or kung maibabasura yung inihain nilang reklamo. At dito ba sa ginawa nilang investigasyon ay binigyan din nila, kailangan ba bigyan din ng kopya ang kampo ni VP Sara? Cheryl, ayon sa nakuha nating source kanina, no, pag na-receive na ng DOJ yan, makakatanggap din ng kopya ang PISE. So far ngayon ay sinusubukan pa natin kuhanan nga rin ng mas iba pang reaksyon ang PISE tungkol nga dito sa ihinain ng NBI sa DOJ. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. So ngayon mga kababayan, di ba, ang naging reaksyon dyan ng kampo ni Vice President Sara Duterte, expected na nila. Expected na daw nila mga kababayan na yung na makakasuhan etong si Sara Duterte at iaakyat ng NBI sa DOJ yung kaso nitong si Sara Duterte at iimbestigahan ng DOJ mga kababayan hanggang sa may akyat sa mga hukuman po natin. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, kahit naman ang sambayan ng Pilipino, mga netizen natin, alam na mangyayari to. Bakit mga kababayan? Kasi yung ginawa talaga ni Sara Duterte, kung yan ay ginawa, tandaan nyo to kung yan ay ginawa ng simpleng mamamayang Pilipino, baka ngayon nakakulong na yung simpleng mamamayan na yon. Kung halimbawa ginawa ninyo yan, pinagbantaan ninyo ang buhay ni Duterte, baka ipinadakip na kayo sa mismong araw na nagbanta kayo or kinabukasan after ninyo magbanta. Buti na nga lang mga kababayan, si Sara Duterte yung nagbanta na yon. Kahit papaano, dumadaan sa proseso mga kababayan. Pero kung normal na mamamayang Pilipino yan, ewan ko lang kung ganyang treatment yung ibigay dyan. Ano po, katulad ng ibinibigay kay Sara Duterte. Pero kung sa normal na tao yan, baka hinuli na, dinakip na. Katulad nung nangyari sa teacher, dati na nagbanta sa buhay nitong si Digong. At doon sa isa pa mga kababayan na tumawag ng baliw dito kay Duterte. Kita nyo ba yung nangyari doon?
Diba, ipinadakip yun mga kababayan. So kung sa normal na tao yan, baka may kinalagyan. Pero since vice presidente nga siya, dumadaan pa rin sa tamang proseso mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, may bukod sa impeachment ni Sara Duterte, may mga kaso pa rin siya na harapin. Ano po? Dahil sa mga kapalpakan na ginawa niya noong 2024 na kung saan nakapagbanta siya sa buhay ng presidente. At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito pa sa last two topics natin na kung saan eto daw si former Senator Trillanes mga kababayan bumuelta dito sa naging pahayag ni Bam Aquino. Alam nyo sana iaano ko to kakampanya ko tong si Bam Aquino kasi nga ang pagkakaalam ko mga kababayan isa po siya sa magiging boses ng mamamayang Pilipino para pagbayarin yung mga politiko na na nakakagawa ng mali sa sambayan ng Pilipino, especially na nakakagawa ng maanumalyang paglustay ng pera ng mamamayang Pilipino. So hindi pala. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, ang tingin dito ni Bam Aquino sa issue ng impeachment laban kay Sara Duterte ay hindi daw po importante. Ibig sabihin, hindi ito yung pangunahing issue na dapat tutukan ng gobyerno. So ngayon kung titingnan nyo, sabi ni former Senator Trillanes, eto pong balitang ito ay galing sa balita. Yan po yung source natin. Sabi po dito, Senator Trillanes kay Bam Aquino, wag mong mamaliitin itong issue ng impeachment. Yun yung sabi. Basahin natin yung nilalaman. Nagbigay ng reaksyon si dating Senador Antonio Senator Trillanes sa posisyon ni senatorial aspirant Bam Aquino sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam kasi ng media kay Aquino kamakailan, ay sinabi niyang ang impeachment umano ay issue ng mga politiko at hindi ng mga Pilipino. Ibig sabihin, yan po ay parang ang pinapalabas dito, pinupolitika. Si Sara Duterte kaya ipinapa-impeach mga kababayan at hindi pa nawagan ng sambayan ng Pilipino na ma-impeach etong si Sara Duterte. So ngayon, sabi pa dito, aniya pa, palagay ko issue siya ng mga politiko. Yung mga alyansa ngayon ay parang yun po, yata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue ng mga kababayan natin doon. Or kababayan natin, dugtog pa ni Aquino. Sabi pa dito, pero sa ex-post ni Trillanes itong Miyerkules, Pebrero 12, sinata niya ang pangmamaliit ni Aquino sa usapin ng impeachment sa Vice Presidente. Issue ng politiko. Ito yung sabi ni Trillanes sa mga kababayan. Lantarang pagnanakaw, pagtataksil sa bayan at higit sa lahat kinabukasan ng ating bansa at ng ating demokrasya ang pinag-uusapan natin dito sa ad ni Trillanes. So kung titingnan nyo mga kababayan, hindi po maliit na issue yan. Hindi po yan mga kababayan, issue ng katulad ng ibinabato ngayon ng mga taga-suporta ni Digong sa presidente. Ito po ay issue mga kababayan na kung saan lantarang pandarambong, lantarang pagtataksil sa bayan at higit sa lahat kinabukasan ng mamamayang Pilipino yung pinag-uusapan po dito. Dahil mga kababayan, kung hindi mapapapanagot yung mga politikong ganyan na kinakamal or kumakamal ng pera ng mamamayang Pilipino, paano na ang bansang Pilipinas? Natural pamamarisan yan ng ibang mga politiko kung hindi yan mapapapanagot or hindi haharap or hindi makikita na magkakaroon ng trial about po dyan. Kaya hindi po yan na basta-bastang issue lamang. Kasi lahat ng mga kababayan Pilipino po natin ay nakatutok dyan. Kung si Sara Duterte ba ay mapapapanagot or hindi. Ganun lang naman yan. Mga kababayan, kung may ginawa si Sara, hindi siya mananagot. Wala siyang dapat panagutan. Pero kung may nagawa siya, kailangan niyang pagbayaran yon. Kailangan niyang panagutan yon mga kababayan. Lagi ko naman sinasabi yan, kung wala siyang kasalanan, okay, wala. Pero kung may kasalanan siya, kailangan niyang panagutan yan. Hindi pwedeng hindi kasi pamamarisan yan ng ibang mga politiko at iisipin ng ibang mga politiko na pwede pala magnakaw anytime ng pera ng taong bayan at hindi sila napapagbayad. Pero kung may masasampulan, edi yung iba magdadalawang isip na magnakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. Ano po? So ngayon sabi pa dito mga kababayan, dagdag pa niya, kaya wag na wag mong mamaliitin itong issue ng impeachment kasi napaka-importanting issue ito para sa aming mga magdalo. Yan yung sabi
ni former Senator Trillanes. Sabi pa dito, sa kasalukuyan nakabinbin pa rin ang impeachment trial ni Duterte sa Senado. Ayon kay Senate President Chis Escudero, gugulong ang paglilitis pagkatapos ng State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo. Ibig sabihin, after SONA pa, magkakaroon ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Pero mga kababayan, eto, partida ha, nakasama ni former Senator Trillanes, etong si Bam Aquino mga kababayan, pero hindi niya pinalampas yung pangmamaliit ni Bam Aquino sa issue ng impeachment laban po dito kay Sara Duterte. Alam niyo ba mga kababayan kung bakit dapat pagtuunan ng pansin ito? Kasi may plano ang mga Duterte mga kababayan kapag ka na-impeach etong si Sara Duterte. Kasi ang tinitingnan nila dito, once na ma-impeach mga kababayan etong si Sara Duterte, may isa pa silang Duterteng patatakbuhin ulit. At sino yon? Eto yon mga kababayan. Idugtong na agad natin at basahin po natin. Sabi dito sa balita, sa Abante una sa balita, yan po yung source natin. Kapag nasipa si BP Sara, ayon po kay Alvarez, si Alvarez at si Alvarez at Digong sasabak ulit na presidente, mga kababayan. So maalin sa kanilang dalawa. Ano po, once na mapatalsik daw etong si Sara Duterte, maalin kay Alvarez at kay Digong ay sasabak daw po sa pagka-presidente. So ngayon, sabi dito mga kababayan, eto yan. Tanggalin ko lang muna to. Yan. Tatakbong presidente sa 2028 election si dating Pangulong Digong Duterte. Kapag sinipa ng Senate, impeachment court ang anak nitong si Vice President Sara Duterte. Eto mga kababayan mayroon ba sa konstitusyon natin na kapag ka ikaw ay naging presidente na, pwede ka pa ulit tumakbong presidente? Kasi ang pagkakaalam ko po, pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko kasi, ang pagiging presidente one term lang. Yun po yung pagkakaalam ko mga kababayan at hindi na siya ulit pwedeng tumakbo sa pagka-presidente. Kasi nga mga kababayan, kung pwede ulit na tumakbo sa pagka-presidente yung naging presidente na, sana nagpabalik-balik yung ibang mga dating naging presidente. Sana tumakbo ulit sila at nanalo ulit mga kababayan. Pero bukod tanging sila lang ang nagsasabi niya na kapag ka napatalsik or nasipa, etong si Sara Duterte babalik sa pagiging presidente etong si Duterte. So ibig sabihin mga kababayan, isang patunay lang to kung gaano sila kagahaman at kaganid sa kapangyarihan kasi ayaw po nilang bitawan ang posisyon sa Malacanang mga kababayan. Gusto nila, sila lang yung nasa kapangyarihan mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Ito ang isiniwalat ni Davao del Norte, Representative Pantaleon Bebot Alvarez sa programang At the Forefront sa Bilyonaryo News Channel nitong Martes, Pebrero 11. So ibig sabihin hindi pala tatakbo sa pagka-presidente etong si Alvarez kung hindi etong si Digong lang. At ang nagsiwalat niyan mga kababayan ay walang iba kung hindi etong si Alvarez. So ngayon sabi pa dito mga kababayan, eto daw. Ayon kay Alvarez, hindi sakop ng constitutional ban si dating Pangulong Duterte dahil hindi naman ito reelectionista. Kung hindi makakatakbo si Vice President Sara Duterte, nandiyan pa naman si former President Rodrigo Duterte. Pwede naman tumakbo diin pa ng dating House Speaker sa panahon ng Duterte administration. Mga kababayan, kung titingnan nyo, yung pangangatawan ni Duterte, susuko na eh. Konti na lang bibigay na mga kababayan. Di umano. Dahil kung titingnan nyo, bagya na nga makalakad. Diba? Tapos gusto pang bumalik sa pagiging presidente. Ang pagkakaalam ko kasi mga kababayan, pakitama na lamang po ulit ako kung ako po ay mali, one term lang ang presidente at hindi na siya pwedeng tumakbo or bumalik mga kababayan sa pagiging isang presidente. Kasi parang ang dating kasi sa mamamayang Pilipino, takot na takot kayong maagawan ng kapangyarihan kaya gusto ninyong magpabalik-balik sa Malacanang. Kaya pala ganun na lamang katindi at kabrutal yung ginagawa nila kay PBBM na paninira mga kababayan na kung saan lantarang nananawagan na mapatalsik etong si PBBM kasi gusto pala ni Digong bumalik sa pagiging presidente. Kasi mga kababayan, kung titingnan natin, yan yung mga dahilan nila kung bakit gustong-gusto nila na masipa
etong si PBBM at mapaalis po sa posisyon. Kasi gustong umupo ulit ni Duterte, ni Digong, sa pagiging presidente. So possible na mangyari dyan kung sakaling pala rin, tandaan nyo mga kababayan, kung sakaling pala rin etong si Sara Duterte sa pagiging presidente, parang ang mangyayari dyan naka-front lang. Naka-front lang etong si Sara Duterte at ang nagpapatakbo sa likod ng gobyerno ay walang iba. Kung hindi, etong si Digong. Kung kaya niya pa, mga kababayan. Diba ganyan yung possible na mangyayari dyan? Kasi nga, sa totoo lang, ayaw ni Duterte na bitawan ang posisyon sa gobyernong ito. Ayaw ni Duterte nga bitawan ang posisyon, mga kababayan, sa pagiging presidente. Kaya ngayon pa lang inaagaw na po nila ang posisyon ng pagiging presidente kay PBBM. Kaya naman pala puro paninira yung ginagawa nila kay Presidente Marcos kasi gusto po agad nilang mapaluklok sa gobyerno ulit, mga kababayan, at magawa nila yung dati nilang ginagawa na kung saan, mga kababayan, lantarang nagpapapasok ng mga dayuhan para magnegosyo ng iligal dito po sa ating bansa. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ikinumpara ni Alvarez ang sitwasyon sa mga senador na kapag ka naabot na ang term limit, magpapahinga muna ng 3 taon saka sasabak muli sa pagtakbong senador. Pwede pa. Tingnan mo, yung senador magpapahinga lang ng 3 taon, pwede. Bakit hindi pwede sa dating presidente? Katuwiran ng mambabatas. Sinabi naman ni Atty. Jemmy Bondoc sa parehong programa na kung hindi na talaga pwedeng tumakbo si dating Pangulong Duterte, marami pang Duterte ang maaaring humalili kay BP Sara sa 2028 election. Ang dami pang Duterte na pinagkakatiwalaan ng taong bayan, so I think impeachment of BP Sara is futile if all they want. It is to reduce the power of the Dutertes, wika nitong si Bondoc, mga kababayan. Sikat naman talaga ang mga Duterte. Dagdag pa niya, mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, yan yung katuwiran nila. Kayo ba, mga kababayan, pag dumating yung 2028, iboboto nyo si Pulong na hindi maipaliwanag kung saan napunta yung 51 billion. Iboboto nyo si Basti Duterte. Mga kababayan, iboboto ninyo mga Duterte. Diba kung titingnan natin, mga kababayan, sabi nga ni PBBM, wag na nating hayaang bumalik pa sa nakaraan ng mga kababayan na kung saan may mga politiko na nagpapatira ng mga dayuhan dito sa ating bansa ng iligal at hinahayaan silang magsagawa ng negosyo na iligal na nakakasama sa mga kababayang Pilipino po natin. So ibig sabihin, mga kababayan, ang pinatutungkulan dyan ay walang iba kung hindi etong mga ito. Kaya gustong-gusto nilang makabalik sa kapangyarihan kasi, mga kababayan, malaki yung pasok di umano ng pera sa kanila. Kasi nga unang-una, pag nakabalik sila, papayagan ulit nila na mag-operate ang Pogo dito sa ating bansa. Kapag ka nakabalik sila, babalik ulit ang Pilipinas sa pakikipag-alyansa, mga kababayan, sa China na may lihim namang pagtingin sa mga teritoryo po natin. So gugustuhin ba natin, mga kababayan, na yung mga mapapaupo sa ating gobyerno pinamimigay na or halos ipamigay na ang Pilipinas, mga kababayan, para gawing probinsya ng mga dayuhan? So payag ba kayo sa ganong klase ng sitwasyon, mga kababayan, na kung saan lantarang sinasabi publicly na payag sila na gawing probinsya ng mga dayuhan etong ating bansa? So ngayon, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin, mga kababayan.